Ang share ko sa inyo ngayon ay ang title, Two Things to Remember About Seed. Dalawang bagay tungkol sa binhi. I remember I have preached ng dalawa ng preaching about seed. Seed part 1, seed part 2. Gusto ko sana titlean ito ng seed part 3. Pero ito na lang. Two things to remember about seed. Dalawa lang po ang ibinibigay ng Diyos. 2 Corinthians 9 verse 10. Now, He who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. So, kung nakasulat na, ay hinighlight ko diyan na dalawa lang ang ibinibigay. Ang una ay seed at ang padalwa ay bread. Is it already in there? Okay. Makikisabi po, seed, bread. Yan, dalawa lang ibinibigay. Maaaring magkaparehong itsura, pero magkaiba ang kanilang purpose. Ano po ba ang seed? Anything, yung munang bread. What is bread? Anything you eat, anything you consume, anything you use is the bread part of what God gives you. Yun ang bread. Ano naman po ang seed? Seed is anything you give. Okay. May katabi ka dyan, ano? Look at him or look at her. Yung partner. Yung katabi mo, titingnan mo. Okay? May nakita na kayong yung katabi, ano ha? The one on the left. Alam yung kaliwa nyo? The one on the left. Okay. Si Michael, ikaw ang left. Ano? Baka kasi nalimutan mo. The one on the left. Yung sa right, wala akong ipapagawa sa iyo, pero doon sa nasa left, meron akong ipapagawa sa iyo. The one on the left, smile on the one on the right. Okay. Now look at me. Tiyak ko, yung nasa right, ngumiti rin. Di ba? May nakita nga ako, hindi pa na-smile si left, naka-smile na si right. So anong ibig ko sabihin? Anything you gave a smile, that is a seed. And if ever the person na nginitian mo ay hindi talagang ngumiti, what are you going to do? Smile again. Taniman mo pa ng smile. Iyamot pag naka-1,000 ka, 1,000 smile, ngingiti na rin yan. Bakit? Because it's a seed. Bumubunga ang seed. Kaya naman po, isa lang ang layunin ng seed, bumalik sa iyo ng mas magandang ngiti or mas maganda, bumalik sa iyo ng mas malaki ang ngiti. Curtis. Bumalik sa iyo ng mas marami. Anything na binigay mo, iisa lamang po ang purpose niyan, bumalik sa iyo. Ng mas marami, mas maganda, mas matindi. Kaya naman po, sabi ng Mark 4, 26 and 27, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa at natutulog at bumabangon siya sa gabi at araw, sumisibol, verse 27, sumisibol at lumalaki. Yan na. Sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Because that's the purpose of binhi. Sumibol, lumaki. Isang sigurado po sa kaharian ng Diyos, sisibol at lalaki ang binhing inihasik. Alam mo man o hindi kung paano nangyayari yon. So ang unang bagay na gusto kong maalala natin is this. Our need is in the seed. Kindly say, our need is in the seed.
Noon pong tao, ang mga tao'y nomads, wanderer. They roam around looking for their food. Kaya naman po, ang nangyayari, dahil sila po ay nag-iikot, hindi sila sure kung may makakain sila o kung anong kakainin. They don't stay in one place. Lakad ng lakad. Humahanap ng makakain. Kuha lang din ng bunga dito, kuha ng hayop doon. Actually, hanggang ngayon, merong mga wanderer Yung bang pagpumunta sa inyong bahay at nakitang may bunga ang puno mo, gustong kunin, sabihin mo sa kanila, ay, ito yung sinasabi ni pastor na wanderer. Pahikap-hikap yan. Palakad-lakad. Until na-discover nila ang seed. Again, kindly say, seed. At nung na-discover nilang seed, nagsimula na silang mag-settle. Tumigil na sila sa isang lugar at sila'y naging community. Ang gagawin nila, hahanap sila ng matabang lupa, fertile soil, mayroong tubig, at sila'y magtatanim. At ano nangyari? Nakapagparami sila ng grains, mais, palay, nakapagparami sila ng grains, nakapagparami sila ng fruits, ng vegetables, at nakapagparami sila ng hayop because of what they have discovered. And it is called seed. Napakalaking bagay po ang seed. Himala talaga yung seed. Yang seed ang nakatulong para mabuo ang community. Mas madali po manguha na lang ng manguha ng bunga ng makikita. Pero mas sure po na mayroong tanim. Dahil oo nga, mas madali ang manguha, ay how sure are you na meron ka makukuha? Paano kung wala? At kung may makita ka man, sure ka bang pwedeng kainin? Alam mo ba ang mga Aita ang nagturo sa Amerikano kung paano mag-survive sa jungle? Dito po nag-aaral noon ng jungle warfare ang mga Amerikano. At ang mga Aita ang kanilang mentor. Ang itinuro sa kanila ng mga Aita, kapag ikaw ay nasa jungle, wala kang makain, hindi lahat ng bunga diyan ay pwedeng kainin. Meron diyang poisonous. Paano ko po malalaman? Kapag nakita kang may tuka ng ibon, pwede yun sa'yo. Pero the question is this, why are we going to put ourselves in danger? Ngayong pwedeng magtanim. Pwedeng yung kinain mo noon, makuha mo ang bini, itanim mo, sigurado. Because of the seed, mas sigurado na ang kanilang pagkain. Umani sila lampas sa kanilang pangangailangan for the day. So anong ginawa nila? They preserve it. Paano nila pinipreserve? They dried, they cooked, they pickled, they fermented, they salted. At dahil doon po, sigurado ng pagkain nila. Because of the seed, they stop roaming around, looking for something to eat, worried kung may pagkain bukas. They stop that. Kaya sabi nila, ay bakit pa ako iikot? Ay pwedeng tumigil at magtanim. Because of the seed, they have control over their lives. Dati hindi nila sure kung anong mangyayari sa kanila. Pero because they have no choice kung ano na lang ang makuha. Maaring ngayon ni laureate, mamaya wala. Pero now, noong natutunan na nila ang magtanim, na-discover nila ang seed, nakakapili na sila ng gusto nilang kainin at yon ang itinatanim. So anong pastor gusto mong sabihin sa amin? This was long time ago. Noong ang mga tao ay wanderer pa, roaming around. Ang problema, hanggang ngayon, maraming tao ay paikot-ikot pa rin. Roaming around sa paghahanap ng kanilang kailangan, gayong nasa seed ang kanilang kailangan. Hanggang ngayon, pahikap-hikap pa rin. Worried pa rin. Takot pa rin. Gayong nasa seed ang kanilang kailangan. Sabihin mo sa katabi mo, your need is in the seed. For a very long time ay tinakot tayo at pinag-alaala ng kakulangan. For a very long time.
Tayo in-intimidate ng need. Pagka na maniningil na ang kuryente, nanggugulat yung mga yan. Pag tiningnan mo ang bill, bakit ganito? Lagi nanggugulat yung mga yan. Pagka nagpadala na ng bill ng tuition, nagugulat pa rin, gayong alam mo na kung magkano. Bakit kaya laging hindi ready? For a very long time, tinakot tayo at pinag-alala. Not anymore. The answer to your need is in your hand. It is called seed. Pastor, hindi ko may ibigay itong nasa kamay ko kasi nangangailangan ako. Nangangailangan ka nga, kaya dapat mong ibigay. Kung meron kang kailangan, taniman mo. Kung matindi ang need mo, taniman mo ng matindi. Genesis 8:22. While the earth remains, seed time and harvest shall not cease. Hanggat may lupa, ang pagtatanim at pag-aani ay hindi titigil. Huwag po kayong maglala. Sigurado lagi kayong aani basta kayo nagtanim. Bakit? May lupa pa eh. Pag nawala ang lupa, tumigil na kayo ng pagtatanim, hindi na kayo aani. Pero sabi po ng Genesis 8:22, while the earth remains, hanggang may mundo, hanggang may earth, seed time and harvest, pagtatanim at pag-aani, ay hindi titigil. I said before, ito ay pinreach ko yata nung seed 2. Attack your luck with a seed. Minsan kasi talagang nang-i-intimidate yung pangangailangan eh. Pero there is a way to handle that. Anong gagawin mo? Run towards your Goliath. Kung ang seed ay isang malaking Goliath sa iyo, isang higanting threat, isang higanting nananakot, yan ba ang pinadala nyo sa akin para labanan ako? Isang binatil yung ano ba yan? Pipitin ko yan, dudurugin ko yan, papakain ko yan sa mga ibon. Nananakot ang Goliath, nananakot ang need. Ang laki-laki ng babayadan, ang laki ng kailangan ko, nananakot ang need. So many people have done this. Takot na takot. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Maya-maya, magmamasa effort na yan. Mangungutang ako. Nasa ng Bombay, nasa ng... Pero itong yung gagawin, run towards your Goliath. Huwag kang may intimidate ng need mo. Bakit? Kahit anong laki niyan, seed lang ang katapat niyan. Kahit anong laki ng pangangailangan, tanim lang ang katapat niyan. Yan po ang sabi ko noon. Pero ngayon po, I want to modify it. Now I say, attack your luck with the seed while the luck is not yet there. Uulitin ko. Nakalagay ba yan? Sulat ninyo kung hindi. Attack your luck with the seed while the luck is not yet there. Unahan mo ang pangangailangan. Maliit pa lang si Goliath, putulan mo na ng ulo. Hinintay mong lumaki. Hinintay mong nananakot na, hinintay mong marami nang hindi makalabang sa kanya kasi pinalaki mo si Goliath. Bago pa dumating ang need, taniman mo na. Huwag mong hintayin na may luck bago ka magtanim. Para yung basketball eh. Ako'y nag-iisip sa mga basketball team eh. Bakit ka lagi na lamang sa last quarter eh, talagang habol na talagang ano. Ba't ka hindi sa first quarter, tamba ka na agad? Tamba ka na agad habang nasa first quarter pa lang. Huwag mo nang hintayin ng last 2 minutes bago mo galingan ang pagtatanim. Ay yung iba kasi pag nandyan ang need, saka ginagalingan Hindi, wala pa si need. Huwag mo nang papormahin si Goliath. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Ikaw ay nagtatanim para sa iyong health, hindi para sa iyong healing. Ang marami,
Kapag sila'y may karamdaman, gusto nilang gumaling, tinataniman nila yon para po sa kagalingan ko. No. Ba't mo hihintayin ng Gulayat? If you are healthy and you are, taniman mo ng health mo. You are not planting for Gulayat. You are planting para si Gulayat huwag dumating. Inuunahan mo ang luck. Marami kasi, they just react eh. No, huwag kang mag-react. Ikay proactive. Inuunahan mo ang luck. Naalala ko noon meron kami mga ini-scholar, mga high school. Usually naman, libre ang tuition. Ni-scholar namin sa allowance. At ang sabi namin ni Pastora Melody, ang assignment noon ay pag-aaral ng aming mga anak. Ang aming mga anak noon mga bata pa yata. Napakalayo pa ng college. Kaya sasabihin ko sa iyo, magtanim ka para sa tuition ng anak mo habang buntis ka pa lang. Bakit? Doon masarap magtanim. Para pag dumating si Gulayat, hindi ka pa lang magsisimula ng pagtatanim. Magke-claim ka na lang. Bakit? May tanim ka na eh. May kapatid tayo from Batangas City. Meron po siyang clinic. Actually, laboratory. Yung bang nag-check ng dugo. Napakaganda ng kanyang business. Until, yun pong kanyang marketing ay umalis sa kanya at nagtayo ng kanila. Alam po ninyo, ang problema diyan kapag marketing ang umalis, dala ang inyong account. Dala yung inyong mga kliyente. Silang may hawak eh. Alam mo, sabi nung kapatid natin yon, dahil doon sa mga unang weeks, unang months, talagang nabawasan ang kanilang clients. Yung mga institution na nagdadala doon ng maraming magpapa-blood chem. Pero itong sabi ng kapatid natin, hindi ako nag-aalala dyan. Bakit? May tanim ako eh. Tinaniman ko na itong negosyong to. Para saan? Para sa mga ganyan. Hindi dumadating ang need, may tanim na ako. Kaya, ilang months lang, mas marami pa kaysa dati ang client nila. Kapatid, huwag mong hintayin lumaki si Gulayat, huwag mong hintayin dumating si Gulayat, unahan mo. Sabi ng iba, ba't di ako magtatatanim? May maganda naman nangyayari sa buhay ko. Damor nga magtanim ka. Doon madaling magtanim. Ang pinakamagandang panahon ng pagtatanim ay pag hindi mo pa kailangang magtanim. Are you there? Naunawaan ba ng ibang sinasabi? Dahil baka naman advance na ako. Seed. Ganito po kasi, kapag may pangangailangan, ito itinuturo natin, tinataniman natin yon. We give unto the Lord, we give something, basta sinabi ni Lord, magbigay. Pagkatapos, yung binibigay natin, nilalagyan natin ng assignment yon. Ito'y para sa ganito, ito'y para sa ganon. At dahil tayo nagtanim, ang Diyos ang kumikilos para paanihin tayo. It may take time, pero ganyan talagang seed time and harvest. It is a season. Meron niyang season na dadaanan, pero for sure, darating ang harvest, seed time and harvest. Kaya naman po, itong aking sinabi sa inyo is something na will help you. Padalwa. Dalawa lamang po ito. Two things to remember about seed. Be the Lord of seed. Meron po kasing mga, gambling Lord, wedding Lord, drug Lord. Huwag kayong gagaya doon. Kayo ay Lord of seed. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang Lord of seed. Nagawa kong capital letter yung Lord. Gawin yung small letter, ha? Lord of seed. Ang capital letter ay para lang sa tunay na Lord. Okay? Matthew 9:38. Ask the Lord of harvest, therefore, to send out workers in the harvest field. One of the
names of God is Lord of Harvest. And of course, this verse, ang context ng verse na ito, ay nagsasabi tungkol sa salvation. Maraming maligtas. Pero still, He is the Lord of every harvest. The Lord of harvest. Lahat ng harvest, siya ang Lord. He is the Lord of harvest, kaya He supplies seed. Gustong-gusto ng Lord mag-harvest ng souls, kaya naglalagay siya ng seed sa puso ng bawat isa para magkaroon ng compassion at i-share ang Word of God. Laging si Lord ang nakilos, siyang nauna, siya nagbibigay ng seed kasi Lord of harvest siya. Ganon din po for every harvest. He supplies seed. Siya nagbibigay ng seed. 2 Corinthians 9 verse 10. Now, He supplies seed to the sower. Kitang-kita po natin kung anong ginagawa ng Diyos. He supplies seed. But the Lord of harvest needs someone to plant those seed so that makakapagbigay siya ng harvest. The Lord of harvest needs you to be the Lord of seed. Anong pinararami niya sa buhay mo? Anong pinararami ni Lord sa buhay mo? 2 Corinthians 9 verse 10. Now, He who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed. Ang akala ng iba ang pinaparami harvest. No, ang pinaparami sa iyo is seed. The Lord of harvest is looking for the Lord of seed. At ang pinaparami niya sa iyo ay seed. Will also supply and increase your store of seed. Yung iba kasi, pag may dumating, ang akala niya bread. Hindi niya alam, dinadagdagan ng Diyos ang kanyang seed. God wants us to be the Lord of seed, kaya pinaparami niya ang pangtanim mo. Bakit seed ang pararamihin? Kasi wala nang problema sa harvest. Sagot yon ni Lord of the harvest. Walang problema sa harvest. Ang kailangang dumami ay ang seed para mas dumami ang harvest. Kahit pa ang lumalabas sa isang binhi ay pagkarami-rami, mas mainam kung marami kang binhi para ang lumabas ay mas marami talaga, mas marami. Kaya He supply and increase your store of seed. Si Lord po ang nagbibigay ng seed, pero remember this, hindi siya ang nagtatanim. Tayo ang nagtatanim. That is why we are called sower. He who supplies seed to the sower. Tayo ang sower. Tayo ang nagbibigay kay God ng pararamihin. Tayo ang magpapasya kung gagawin nating seed or bread ang tinanggap natin kay God. Again, uulitin ko, dalawa lamang ang binibigay ni Lord sa inyo. Dalawa lamang ang uri ng tinatanggap nyo. Kahit pa parehong itsura niyan, kahit pa yan parehong itsura, ang image, tumanggap ka ng 1,000 pesos. Ano ba ito? Ito ba'y seed o bread? Ikaw ang magpapasya. Kung sa tingin mo yan ay bread, dadalhin mo yan sa milk tea. Uubusin mo ang sweet tea. Kung ang tingin mo diyan ay seed, hahanap ka ng ibe-bless. Iyon ang gagawin mong desisyon. Hindi si Lord ang magde-decide noon, ikaw. At si Lord ay naghahanap ng Lord of seed so that He can be the Lord of harvest to the Lord of seed. Nakukuha ba niyo? Ang seed ay nakasalalay sa iyo. Kaya mabigat Sana ang seed
nakasalalay ang pagtatanim kay God, pero hindi harvest. Pero ang pagtatanim, nakasalalay yan sa'yo. Kaya maraming pumapalya. Ano bang katangian ng isang Lord of Seed? Bago ako magpatuloy, sabihin mo sa katabi mo, ang tingin ko sa iyo, Lord of Seed ka. Ito ang mga katangian ng Lord of Seed. Ang Lord of Seed ay kay Lord of Harvest nagtatanim. Kahit saan mo ibinigayan, kahit paano mo ibinigayan, kahit sino ang binigyan mo, ang iisipin mo, Lord, sa'yo ko to binibigay. Kapag ikaw ay nagdala ng tithes, ng offering, ng first fruit, kapag meron kang biniless, may tinulungan, ang sasabihin mo, Lord, sa'yo ko to binibigay. Bakit? Kasi siya ang nagbibigay ng harvest. Kawawa ka naman kapag yung tinanim mo ay hindi mo kay Lord inisip na binibigay. Dahil yung binigyan mo, hindi niyang kayang magbigay ng ani sa'yo. Kaya naman, hindi ka aasa sa kanino man para sa iyong harvest. Bro, nilibre kita nung kabilang linggo. Ikaw naman ngayon. Aba, ay gusto ng umani. Ibalik man yan o hindi, it doesn't matter to you. Kasi, nung yay nilibre mo, ibinigay mo yon sa Lord of Harvest. Hindi sa Lord of Eater. Hindi naman kumain ito, Lord of Lomi. No. Kung alam mo, kay Lord of Harvest mo itinanim, hindi ka magpapautang ng loob sa kanino mang binigyan mo. Ay, kainaman na yan. Naalala ko pa naman noon, yun ang utang sa akin Pinautang ko yan samantalang ngayon hindi malamang magpairam sa akin. Kapatid, hindi ka magpapautang na loob. Dahil hindi mo yung ginawa sa Kanya, ginawa mo yon kay Lord of Harvest. Huwag maniningil sa tinaniman mo. Paano ka paaanihin ng Panginoon kung hindi mo naman sa Kanya itinanim? Ito po ang dahilan kung bakit there is a verse that says, huwag nang ipaalam sa kaliwa ang ginagawa ng kanan. Hanggang kaya. Mas magandang pa huwag nang ipaalam. Bakit? Para huwag silang ma-pressure na ibalik sa'yo ang ginawa mo para sa kanila. Dahil ayaw mo na siya ang maging Lord of Harvest. Gusto mo ang Panginoon ang maging Lord of Harvest kasi pag siyang nagbigay ng ani, marami yon. Pag ito nagbigay ng ani sa'yo, baka kaunti lang. Kaya mas maganda, lihim mo nang ibigay Pero kahit hayag, ang issue dito'y puso na hindi mo ginagawa ito so that people will know na ikaw ang gumawa. Are you there? Kung ikaw ay may tanim sa Lord of Harvest, hindi mo kailangang magparinig, magpaawa, mambola, magsulisit. Maghintay ka na lang ng may dignidad sa gagawin ni Lord of Harvest. I have nothing against people na nagkakaroling. Pero ay hindi ko masyadong ini-encourage, lalo na kapag ito sinabi ko na long time ago, kapag may nagpapaalam sa akin, pwede ka pong mag-caroling. Hindi ko na ini-encourage siya. Sige, mag-caroling kayo, pero kayo ang magbigay ha. Ba't naman Ay, yun na ate. Ganon tayo. Kantahan nyo, tapos may dala kayong gift sa kanila. Ganon ho ba? Ganon ang caroling natin. Ay Halloween po. Ba't kasi may dignidad? Bakit ka magpapaawa? Ba't ka mambobola? Ba't ka magmamans effort? Gayong pwede kang magtanim.
And just wait with dignity. Hindi yung, pare, masarap ang Jollibee ngayon. Sabihin mo, kapatid, dignidad naman, dignidad. Pwede ka bang ganyan ng ganyan? Pag kami nagpaparinig sa'yo, sabihin mo, dignidad. Di naman, bigyan mo na rin. Alam mo ba, senior ko ito nung Thursday Sabi ko, ibang may tanim. And then lumapit sa akin si Jonathan. Si Jonathan, anak ni Brother June and Sister Angel. Nagtuturo siya ngayon sa mga bata. Si Jonathan kasi ay, hindi pa siya tapos sa pag-aaral ano man tawag doon? Nag-OJT sa isang gasoline distribution. At pagkatapos, kinuha siya para mag-aral sa Thailand. Marami sila, pero siya ang kinuha. And then, nagtatrabaho na siya dito sa Pilipinas, pinabalik uli siya. At hindi pa siya tapos, ino-opera na siya ng job sa Thailand. At ang sabi nung company sa Pilipinas, lalabanan namin sa bigay ng sweldo yung mga yan. Mamili ka, nagagawa ng Pilipinas at ng Thailand. At sabi ng nasa Thailand, pag dito ka sa amin nag-work, makakapagturo ka pa sa university ng English. Nagka-apply nga ako Pagkatapos, sabi ko, Jonathan, ikaw lang ba yan? Hindi ko po alam Pero may mga kasama ka ba doon? Opo, pero hindi ko po alam kung bakit ako Ang dami pag ibinigay sa kanya. Binigyan siya ng company car, Audi. Hindi nga niya alam yung Audi. Ang sabi niya, Olympics daw. Ang daming favor. Ang daming may gusto siyang pinili. Tapos sabi niya sa akin, Pastor, totoo po yung sabi niyo, ibang may tanim. Dahil ako may tanim. Sila, hindi ko alam. Sasabihin ko sana, everything equal, lamang ang may tanim. Pero mali Kahit hindi equal, kahit mas matalino yon, mas mataas ang pinag-aralan noon, mas magandang school noon, kahit hindi equal, basta may tanim, lamang ang tanim. Lamang yung may tanim. Mga kapatid, you have a secret. I want to say it's a secret, though it's not a secret dahil nasa live stream naman tayo. Secret kasi hindi naunawaan ng iba. Na there is power on the seed. May kapangyarihan ng binhi. Yung iba hirap na hirap, hindi sila matanggap, hindi sila mapili. Bago ka dumating sa application sa job, college pa lang, tinataniman mo na. Amen ba? Huwag yung magpapapray. Ako po'y mag-apply ng job. Papray naman po. Gusto kong sabihan niya, ba'y tinaniman mo na? Pray na lang po, mura. Pag ikaw ay may tanim, all you have to do is claim. Claim the harvest. Ang iba sa inyo, marami nang naitanim. Hindi naman nagke-claim ng harvest. Pero, maaaring inihahanda ninyo sa matindihan. Pero pag dumating na yun, sabihin mo, Lord, may tanim ako. May tanim ako. I-claim mo yon para dito. At umanda ka, kahit marami kang kakompetensya, marami kang kalaban, kahit marami diyang gusto kang unahan, lamang ang may tanim. Sabihin mo sa katabi mo, lamang ang may tanim. Sinong naniniwala sa sinabi ko? Hindi ako naniniwala sa inyong naniniwala kayo. Naniniwala na si Atoy. Naniniwala na si Atoy. Every seed given to God will come back in the form of harvest. Ano pa po ang katangian ng Lord of Seed? Ito, mga nagiging Lord of Seed to. Dati ito ay
Lord of food, Lord of travel, Lord of kwentuhan, Lord of ligawan, ganyan. Pero it's becoming Lord of seed. And you know what? If you are planting a seed, plant na sinasabi mo yung assignment with excitement. Because if there is something sure on earth, it is seed time and harvest. As long as the earth remains, seed time and harvest. Okay, kayo ba'y nakakapakinig kahit ginagawa ninyo yan? Dahil hindi ko malaman kung itutuloy ko o hintay ko kayo. Okay, nakakapakinig daw. Ano pa ang katangian ng Lord of Seed? The Lord of Seed ay hindi pinatatagal ang pagtatanim. Kapag may pagkakataon na, kapag may word ng tataniman, nagtatanim agad sila. Kapatid, may sasabihin ako sa iyo, hanggat hawak mo pa yan, hindi pa yan seed. Pag yan ay ibinigay na kay Lord, saka pa lang nagbabago ang pangalan niya, siya ay nagiging seed. Kapag yan ay hawak mo, yan ay meron pang posibilidad na maging lomi, maging domino spitcha, o maging, pero pag yan ay naitanim mo na, saka pa lang siya, okay, certified, seed na po yun. Yung iba kaya nagtatagal, pinapatagal sa kamay, hindi pa sila makapagpasya kung yung bang hawak niya ay seed o bread. Ano nga ang binibigay ng Diyos? Dalawa lang eh. Ano nga? Isang at isang. Ang puntos, parehong itsura niya at ikaw ang magpapasya kung gagawin mo siyang seed or bread. Yung mga nagtatagal, yan ay hindi pa makapagpasya. Ito ang mga reason nila. May pinaglalaanan. Padalwa, may paggagamitan. At patatlo, kahit anong reason ay pwede. Ang problema, habang tumatagal, nawawala yung timing. Nawawala yung time na kung saan ay nandoon yung urge ni Lord para magtanim. At kapag nawala yung urge na yon, pag nawala yon, kapatid, you lost the timing. There is something about timing. Kaya nga, seed time and harvest. Merong season ng pagtatanim. Huwag mong hayaang makalampas ang timing ni God. Sino dito ang nagsabi na, ay salamat, eksaktong dumating? Sino nagsabi na noon? Sino yung matapos ang business mo ay nawala, may dumating na bago? Anong sabi mo? Timing, eksakto. Sino yung ang dami-dami mong babayadan, naniningil na, alas 4 darating, nung dumating ang pangbayad, alas 3:59. Anong sabi mo? Timing. Sinong gusto laging ganon? Alam mo kung bakit? Bakit pag dumadating gayong mga yung gang matatapos na, pag hindi mating ng maaga, alam mo kung bakit? Kasi kung magtanim ka rin, yun din ang oras. Yung gang matatapos na, yung gang mawawala na yung urge na magtanim, yung bang matapos mong isipin ng isipin at binubunot mo na sa bulsa mo, at pagkabunot mo, hinahanap mo ng hindi tayong mas mababa, ibabalik mo pa uli, hindi ito. At nauubos ang panahon. At nung iyong hinugot, napunit tuloy. Ano pa ang katangian ni Lord of Seed? Sabihin mo nga sa katabi mo, mukha ka talagang Lord of Seed. Pinag-iigi ang seed, hindi ang consumption.
Hindi nyo napapansin nung una? Sino dito? Ewan ko ha. Nung kayo mga bata pa, nakain kayo, sabi na inyong mga magulang, hoy, tirhan mo ang kapatid mo. Dahil yung pang-ulam, eksakto sa pamilya, pagsabay-sabay kumain. Pero pag nauna ka, parang hindi nagiging eksakto. Kaya ang sabi sa'yo, tirhan mo ang kapatid mo. Eh ngayon, natuto kang magtanim, kapag ano na, wow, nag-iiba na. Natuto ka ng kumain sa eat all you can. Di ba? Kabi-kabila yung eat all you can, di ba? Natuto ka na. At ano ang ginalingan mo? Ginalingan mo ang consumption, hindi ang seed. Natuto kang kumuha ng marami ay ulam, kaunti ang kanin. Noong una, ang kanin hindi malukso ng pusa. At ang pangulam sa ibabaw, maliit na sapsap. Kaya mo yung unti-untiin at kainin ang kanin. Yan ay may method. Dito lang muna sa side na to. At habang nasa ulo ka na ng sapsap, paubos na rin ang kanin. Yun ay nung una. Ay ngayon nag-iba na. Naging born again pinagpala. At ikaw ngayon ay nasa it all you can. Aba, kumuha. Marunong, pinag-iki talaga. Huwag kang kakain ng kanin. Bakit? Eh, mabubusog ka ng kanin. Eh, marami sa atin yan. Ang kainin mo yung wala sa atin. Gayon ba? Kaya, dinamihan ng pangulam. Siyempre, laging may nagme-mentor din yan eh. Ang kunin mo yung mahal. Alin ka ang mahal? Ay, ang alam ko lang, humba. Ano ka mga pangkaraniwan? Adobo, apritada. Wala naman din yung mga apritada, tsaka minudo eh. Ay, wala nga kasi tayo nasa magandang restaurant. Anong kukunin ko? Alin kang mahal? Unahin mo yung sashimi. Sige. Ala. Ay, hilaw naman na eh, hilaw. Paano naging mahal yan eh? Hindi niluto. Basta kainin mo. Hindi naman masarap eh, basta nakainin mo yan ang mahal. Oh, nakain ko na. Parito. Saan tayo? Sa lobster. Wala tayo dito. Naku, maraming nakapila. Ayan, kuha na. Ay, lasa lang namang hipon eh. Ay, di, mas matigas pa kayo sa hipon. Yan ang kainin mo, yan ang mahal. O, nakain ka na? Oh, sunod din eh, sunod. Saan tayo pupunta? Sa steak. Tinanong ka, ano pong gusto nyo? Kung ano yung kanya. How do you want it cooked? Of course, cook. No, sir. Do you want it well done, medium, rare? Parang dami ng pipilian dito. Ako'y nai-stress na eh. Kung ano na rin katulad ng kanya. Okay. Kinain. Okay, nakain. Kuha lang ang tubig. Pare, huwag kang iinom. Eh, bakit? Masarap ang nakain habang nainom. Huwag kang iinom. Bakit? Mapupuno ang tiyan mo. Mura ang tubig. Marami sa atin. Ganyan ba? Oo, kain na, kain. Huwag iinom. At pagkatapos kumain sa It All You Can, tinanong, kumusta? Hindi na ako babalik dyan. Alam mo, ibig sabihin, ang ginalingan ay consumption. Ginalingan ng kain. Ginalingan ng gamit. Ginalingan, hindi ang ginalingan ay seed. Ganon tayo, pinagpapala, ano ang ginalingan, kung ano ang maiidagdag sa ating lifestyle. Pag nabigyan ni Lord ng pagpapala, ang tumataas ni lifestyle, hindi ang tanim. Ang tanim yun pa rin. Yun pa rin.
hindi na napunit. Kapatid, kaya ka nauubusan ng seed, ang ginalingan mo ay consumption sa halip ng seed. Ang ginalingan mo ay pagkain, hindi ang pagtatanim. Ang iba naman, ang itinatanim kay Lord ay iyak. Lord, maawa na kayo. Mahabag na po kayo. Gusto kong kumain sa itolyuken. Ay kapag ang itinatanim mo kay Lord ay pulos, iyak, anong pararamihin ni Lord? Luha. Eh, binibigay mo yung luha eh. Bigyan mo si Lord ng seed. He is the Lord of harvest. Sabihin mo sa katabi mo, iba na ang may tanim. Yan pong si Joas. Ano kayo tatawag ko? Konsehal? Vice Mayor? Ano ka? Sabihin mo lamang. Basta huwag kang magme-mayor, ha? Meron na tayong mayor. Yan pong si Joas nasa Amerika. Siya po ay nagkukwento kasi yan ay nagtuturo ng midweek. Ginalingan, ginalingan ang pagtatanim. Ginalingan. Inayos ang kanyang pagtatanim. Nung una wala lang eh. Inayos ang pagtatides. Kung ano talaga ang tithes, iyon. Inayos ang offering. Bukod sa tithes, nag-o-offering. Nag-first fruit pa yan. Noong daw unang beses nagpe-first fruit siya. Sabi, ay malaki. Hirap na hirap, pero ginalingan ang pagtatanim. Meron siyang kaopisina, birthday. Doon pala sa Amerika, pag nagbe-birthday, yung may birthday ang nililibre. Lahat ng mga inimbita, nag-chip in, pero libre yung may birthday. Sa Amerika. Sa Pilipinas, yung may birthday, dapat ipag-pray. Kasi malayo pa. Yung mga abangers, alam niyo mga abangers? Mga nag-aabang, lapit ang birthday mo. Kaya naman si may birthday, ayaw nang dumating ang birthday niya. Sa dami ng abangers. Merong akong alam na nagse-celebrate ng birthday, 3 weeks Sa dami nag-aabang. Now, noon daw sila nakain na Joas, na tinavaya, walang naglilibre doon sa may birthday. Kain nga lang, walang naglilibre. Alam mo yung mga Amerikano, hindi yan mahilig maglibre. Oo, yung mga yan kayo pag kumain, hati-hati, up to the last centavo. Tayo hindi sanay Sa tagal nagkukwentahan kung magkano ibabayad ng bawat isa. Ngaling-haling, ako nang bahala. Pag nilibre mo naman, magtatanong, why? Why are you doing that? Hindi nila alam. Balik tayo sa kwento ni Joas. Pagka yung kaopisina, siya ang nagbayad noong sa may birthday. May kaopisina rin siya. Lagi na lang daw hindi mag-start na sasakyan. Tinutulungan nila lagi. Hanggang sa dumating ang time, ibinili na ni Joas ng spare parts para umandar yung sasakyan. Itong dalawang ito'y talagang pinag-igi ang pagtatanim. And then, yung kapatid kong isa, magpapalit ng sasakyan. Bibili ng bago. Yun naman kanya sasakyan, maayos pa, Camry. Marami po ang abangers doon. May nag-aabang doon sa aming mga kamag-anak. May nag-aabang doong taga New Jersey, may nag-aabang doong taga Georgia. Talagang sinasabi. At itong si Joas ay may tanim. Si Joas po doon, dalawang sasakyan, parehong Mercedes. Parehong Mercedes-Benz. Yun pong iba, baka isa lang ang sasakyan, hindi pa Mercedes-Benz. Pero alam ninyo, kung kanino binigay yung Camry, binigay hindi binenta. Sa kanya. Sa kanya binigay. Huwag muna kayong papalakpak. Meron akong masasabing point.
Kung titingnan po ninyo, yung iba, mas kailangan. Mas kailangan nila kaysa kay Joas. Dalawa ng Mercedes-Benz eh. Kung titingnan mo, yung iba, hindi lang mas kailangan, mas maraming beses nagsabi. Pero, sabihin mo ulit sa katabi mo, iba ang may tanim. Kaya, kumilos si Lord of Harvest at sa kanya binigay. Meron po ditong sikreto. Si Lord of Harvest ay hindi namumove sa need. Namumove siya sa seed. Alam kong may kailangan ka. Anong gagawin mo? Dahil kapag ang ibinigay mo kay Lord ay iyak, sasabihin ng Lord of Harvest, okay, naunawaan kita, I empathize with you. Yes, naghihintay siya ng seed. Pastor, wala akong seed eh. No, laging meron. It always start on something. Meron akong yung kilala nagsimulang ibinibigay candy. Bakit? Noon daw siya bubunot sa bulsa, yun lang daw ang laman. Candy. Abay, binigay nga eh. That was long time ago. Ngayon, hindi na candy binibigay niya. Chocolate. Hindi. Higit na doon. There is always something to give. Ito lagi ko sinasabi eh. Umikot ka sa bahay mo, meron ng pambigay doon. Kung ikaw ay nag-i-start magtanim, start. Laging merong may kailangan ng bagay na hindi mo kailangan. Ako'y naniniwala sa mga binata dito, mga lalaki dito, ang inyong sneakers, ang inyong sapatos, hindi na magkasya sa lalagyan. Inyong inaayos ng sunod-sunod, gustong-gusto nyong makita. May sasabihin ako, pwede na yung bawasan. Dahil luma na rin naman yung iba. Hindi na uso. Pwede nang itanim yan. At kung ako sa iyo, pag ako ay magtatanim, ay of course pipiliin mo yung tatanggapin yun, ano? Itanim mo ng maganda-ganda pa. Are you there? Laging may pwedeng itanim. Of course, doon nag-i-start. Are you there? Ano pa ang katangian ni Lord of Seed? Lifestyle na ang pagtatanim. Kanino ba'y binibigay ng Diyos ang binhi? Sa mga Kristiyano ba? May sasabihin ako sa inyo, ang batas na ito ay kumikilos kahit kanino. Basahin ko liang 2 Corinthians 9 verse 10 para malaman natin kung kanino binibigay ang seed. Now, he who supplies seed to the sower. Pag sinabing sower, merong ER, sower. Iyan ay talagang magtatanim. Para bang ako'y preacher. May air. Preach air. Ibig sabihin, trabaho ko mag-preach. Meron ditong gambler. Wag na yun. Bakit yun? Drink air. Hindi rin. Pag merong air, trabaho niya yon. Baker. Di ba? Nagbe-bake. Ang tawag sa niya, baker. Dressmaker. Doctor. Denter. Basta may ER. Paano naman po pag businessman? Businessmanner. Okay. Sower. Trabaho niya yon. Ibinibigay ng Diyos ang seed sa ang trabaho ay magtanim. Lifestyle ang pagtatanim. Yan ang mga Lord of Seed. Actively naghahanap ng maiibigay at ng bibigyan. Actively looking for somebody to help.
2 days ago yata nasa SM kami eh. Ngayon ako'y nagpahati doon sa nagtitinda, yung lalaki doon. Habang kami naglalakad, alam mo naman ako, laging gustong makipagkwentuhan. Brad, huwag ka namang ma-offend. Pwedeng sagutin mo ko o hindi. Magkano ba sweldo mo dito? Ay, ganun po. Alam mo, merong opening sa Canada. Naghahanap sila ng 20,000 workers. Nagpo-polling pa lang. Nag-iipon ng mga tao. Pwede kang mag-apply. Pag yun na-open, dahil yung lugar na iyon, hindi pa talaga nag-o-open. Pag yun ay nag-open, ang daming pwedeng makapasok doon. From nagtatrabaho sa hotel, nagtatrabaho sa mga tindahan, lahat. All you have to do is apply at malagay ang pangalan mo doon. Dahil pag kumuha yun, dire-diretso na yun. Mamaya, nagkuha na kami ng phone. Ano ho bang website? Hindi ko pa sure, pero i-ano mo sa akin, i-text ko sa'yo. Alam mo yung ganon? Yung bang ang iyong laging gusto ay makatulong? Lagi ang gusto mo ay mayroong masabihan ng magandang balita, ma-improve ang buhay. Halimbawa, may binebenta siya, may kilala akong may makakagusto niyan, parito ka. Hindi ka after sa komisyon, hindi ka after, gusto mo lang tumulong. Meron kasi, may naghahanap ng lupa, itinuro lamang, siya daw ang agent. Baga hindi makatulong ng tulong lang, laging gustong makahawak sa palyok. Alam niyo makahawak sa palyok? Sa Pilipinas, hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng broker eh. Yung broker, yan ay nag-e-exam din. Pag ikaw ay may lisensya, ikaw ay pwede ka nang maningil ng percentage. Pero ikaw mag-aayos lahat ng mga dokumento and everything. E dito sa Pilipinas, nakasuno lang sa tricycle, nakasabay ka, ahente ka. Kaya naman yung lupa, 30 ang ahente. Bakit? Yung napagtanong ang tindahan, ahente daw siya. Yung nasakyan jeep, ahente daw siya. Yung inunuman ng tubig na bahay, ahente daw siya. Basta dumami yan. Basta ikay nagtanong, ahente yaw. Pwede ba tayong tumulong ng walang komisyon? Because, huwag kang mag-alala. The Lord of Harvest will be the one to give you the commission. Ang katangian ng Lord of Seed, siya po ay lifestyle ang magbigay. Lifestyle. Naalala ko si Melody, pupunta kami sa McDonald's, kakain. Ay ang dala namin kasi yung talagang parang para sa amin dalawa. Ay hindi makalis eh. Papay, paano pag may nakita tayo doon? Ay anong problema may nakita tayo? Ay hindi natin may libre, kakunti ang cash natin. Ay huwag kang maglala. Natanggap ko ng card? Hindi. Mag-alala ka. What is my point here? Ang lifestyle, ang sower, lagi iniisip niyan, paano ako makakatulong? Sabihin mo sa katabi mo, sower ka talaga. Yung pagdating mo sa bahay, anong maitulong? Halimbawa, merong handaan, anong maitulong? Ako maghahayin, nasa ng pinggan. Meron mga ganyan eh, At meron namang pag dumating, uupo sa kabisera. Ano ka masarap? Now, hindi masaya siya na nakapagtanim lang minsan. Nagtatanim siya habang naghihintay ng kanyang ani. Nagtatanim siya pagkatapos umani. Nagsasakripisyo siya para makapagtanim. Titiisin na huwag kainin ng binhi kasi alam niya ang difference ng seed at ng bread. Ang binhi ang dumarami, hindi ang kinakain. Pinagbubuti niya ang binhi para maganda ang ani. Alam din niya kung saang lupa siya mas aani. Meron po talagang lupang nagbibigay ng mas maraming ani. Bakit alam niya ito? Kasi trabaho na niya ang magtanim. Siya'y sower. Trabaho na niya yan. Ano pa po? At ito nang huli, katangian ng mga Lord of Seed. Yang mga yan, nagle-level up ang pagtatanim. God gave you seed. Binigyan ka ng seed.
Pagkatanim mo, mapapansin mo, God will give you a second seed. Pagkatanim mo, God will give you the third seed. Pero ito mapapansin mo, habang itinatanim mo ang second seed, habang itinatanim mo ang third seed, mapapansin mo, nagbabago ang uri ng seed mo. Dati, tithes lang, nakikipagdebate na. Hirap na hirap. Ngayon, may offering pa. Meron pang tanim. And then, may first fruit pa. Hindi mo dati ginagawa yon. Pero nalaman mo na ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng binhi. Ng first binhi, ng second binhi, ng third binhi. Dati ay napakalaking bagay kapag nakapagtanim ng 5,000. Ngaling-ngaling ipalagay ang kanyang pangalan sa LED wall. Pasulat-sulat naman diyan ako nagbigay ng 5,000. Dati yon. Pero ngayon, kahit 50,000, walang problema sa kanya. Meron po akong alam nag-message sa akin. Kasi meron pong hostel project sa Maine, sa JA1 Maine. Ginagawa po doon ang 7 floors at ginagawang hotel para doon na po gagawin ang conferences ng JA1 maging ng Body of Christ sa Deliverance o kung anumang conferences. Hindi na sila mag-hotel doon na sa church. Alam po ninyo kung magkano nire-raise up ng JA1 Maine? 40 million. So they're looking for 1,333 people that will give 30,000 each. Alam mo ba? One slot is 30,000. Alam mo yung nagsabi sa akin, I am giving 50,000 monthly. Monthly. Hanggang kailan yung monthly? Hanggang matapos. 50,000. Sabi ko, ito talaga Lord of Seed. Actually, hindi ko alam kung hanggang kailan. Basta sinabi niya, monthly magbibigay siya. Sabi ko sa aking isip, ito talaga Lord of Seed. Level up ang pagtatanim. At hindi niya sinasabi sa iba. Bakit? Matalino Gusto niyang sa Lord of Harvest tumanggap ng ani. I pray, kasi ito po mangyayari Kapag iking napagkatiwalaan ni Lord sa first seed na binigay sa iyo at tinanim mo, napagkatiwalaan ka sa second seed, sa third seed, because He who gives seed to the sower, dire-diretso yan. Kaya napansin mo, hindi dumarami ang seed. It's either hindi mo tinanim, or kapatid, hindi ka nagle-level up. Kung ano ang level noon, yun na rin ang level ngayon. Pag umaani ka, at ang tanim mo'y nananatiling yun lang, you are not the Lord of seed, you are the Lord of bread. Ask God for the grace to enjoy sowing. Lumang style na po ang kuha ng kuha. Ang uso ngayon, bigay ng bigay. Lumang style na po ang comment ng comment sa mga bigayan at taniman, silip ng silip kung saan ginagamit ang pera ng church. Lumang style na yan. Ang uso ngayon, excited ka sa taniman dahil hindi mo yan binigay sa church, hindi mo yan binigay sa mga ginagamit ng Panginoon, hindi mo yan binigay sa nangangailangan, binigay mo yan sa Lord of Harvest. Ecclesiastes 3 verse 2 says, talagang may season. There is season to sow and season to harvest. May panahon ng pagtatanim, panahon ng pag-aani. Ang sigurado ay laging darating ang dalawang panahon na ito. Kapatid, pwedeng mabuhay sa parehong panahon. Ikaw ay nasa panahon ng ani, nasa panahon ng tanim, sabay na. Nagpapang-abot na ang ani sa tinanim mo ngayon, pwede yon. You are living in two seasons. Doon po sa nagsisimula pa nan, may panahon sa pag-itan ng dalawang panahon. Seed time and harvest, panahon ng pagtatanim at panahon ng pag-aani. Sa pagitan po ng panahong ito ay merong panahon. Wala naman nakasulat, pastor, panahon ng pagtatanim at panahon ng pag-aani. Yes. Panahon ng pagtatanim, panahon ng pagtitiwala,
at panahon ng pag-ani. Kapatid, yung pag-iitan ng panahon ng pagtatanim at panahon ng pag-aani, ang tawag doon, panahon ng pagtitiwala. God has given us the opportunity to trust Him. Ang Panginoon po ay nalulugod, tuwang-tuwa kapag siya'y pinagkakatiwalaan. Ang nature niya is siya ay pleased kapag tayo nananampalataya. For we cannot, it's impossible to please God without faith. Katangian niya yon. Sa pagtatanim, na-exercise mo ang pagtitiwala. Di kayo nagtatanim, kayo naghihintay ng may pagtitiwala at ikay umaani. Kapatid, welcome to the lifestyle of giving. Welcome to the group that will call you the Lord of Seed. Because, for sure, you will not only receive harvest, but you will please the Lord because you are trusting Him for the harvest. The Lord of the harvest will be faithful sa kanyang nature as the Lord of harvest at sa kanyang promise na lahat na tinanim mo, ikay aani doon. Be sure sa side mo. Dahil sure si Lord sa side niya. Siya ang Lord of harvest. God is looking for the Lord of seed. Sabihin mo, I am the Lord of seed. Let's all stand up, please. Father God, we thank you for reminding us of these two things, that our need is in the seed. Thank you, Father God, also for letting us understand that though you are the Lord of harvest, you are looking for somebody to plant a seed. That you want us to be the Lord of seed. Father, give us the grace to sow with joy, to level up in our sowing. Give us the grace, Lord God, not to fear, but to plant with excitement. Give us the grace to be called sower. Give us the grace to be called Lord of seed. At inaalis ko ang takot, ang pangamba, ang pag-alaala. Lack, need, you have no power over us. We are never intimidated by you because we have seed. Our seed will face you. Ang mga tanim namin ang haharap sa iyo. Kaya hindi kami para mag-alala. Ang aming mga tanim ang lalaban sa iyo. All we have to do is stand and claim the harvest to our seed. Father God, salamat po. This we pray in Jesus' name. Amen.